Kilalang albularyo si Teban sa Baryo Maahas. Hindi lang siya sa panggagamot mahusay, kundi maging sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento sa dilim. Dalawa lamang silang mag-asawa na naninirahan sa liblib dahil hindi sila napagkalooban ng anak. Tanggap naman nilang mag-asawa yon. Araw-araw siyang nanggagamot. Tuwing araw naman ng Martes at Biyernes ay umaakyat siya ng bundok kasama ang asawang si Marciana na palaging umaalalay sa kanya. Nagri-ritual siya ron para sa ikalalakas ng kapangyarihan niya bilang albularyo. Madalas sa pag-akyat niya sa bundok, ang nakakasagupa niya ay ang mga aswang. Bihira ang mga engkanto. Kinasanayan niya yon. Gamit ang kulay pilak na punyal, ay wala pang aswang ang umubra sa kanyang galing. Sa loob ng matagal na panahon ay nanatili siyang kinatatakutan ng mga ito. Hanggang isang araw ay nabulabog na lang ang Baryo Maahas sa pagdating ng isang malakas na aswang, si Saranga, isang babaeng aswang. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula, subalit ang kakatuwa niyang lakas ay kinatakutan ng mga magagaling na albularyo at santigwar sa mga kalapit baryo. Siya pa lang ang pinakamabagsik na aswang na nakilala nila. Sa sandaling panahon, nakapaghasik agad ng lagim si Saranga. Wala siyang pinaliligtas, lahat ay binibiktima, sanggol man o matanda, babae man o bata, kinikitala niya ng buhay sa pinakamasaklap na paraan. Kaya naman ang Baryo Maahas ay pinagharian ng dilim kahit umaga. Ang bawat residente ay binalot ng takot, walang gustong sumama sa ronda, tanging ang albularyong si Teban lang ang hindi nakaramdam ng takot. Ang problema, masyadong madulas si Saranga. Sa lahat ng aswang, tanging si Saranga lang ang hindi niya maabutan. Tila bulang naglalaho matapos nitong mambiktima. Hindi nawalan ng pag-asa si Teban, isinumpa niyang sa kamay din niya babagsak ang mabangis na aswang. Saktong kabilugan ng buwan, muling sumalakay si Saranga. Tila balak ubusin ang mga naninirahan sa baryo. Nagpasya si Teban na lumabas din sa gabing iyon. Sinuyod niya ang bawat sulok ng baryo hanggang sa gubat. Ngunit ang kalunos-lunos na sinapit ng mga nabiktima na lang ni Saranga ang natatagpuan niya. Umahon ang galit sa dibdib ni Teban nang pag-uwi niya ng bahay ay hindi niya datna ng asawa, kundi isang sulat na nagsasabing panahon na upang magharap sila. Sa gubat, sa dakong 3:00 ng madaling araw, ang sulat ng paghamon ay mula kay Saranga. Ang papel na ginamit ay puno ng dugo, isang palatandaan na sinaktan nito ang asawa ni Teban na si Marciana. Nilamukos iyon ni Teban. Walang inaksayang sandali si Teban, sinagasa niya ang napakatahimik na gabi. Ni huni ng mga kuliglig ay walang maririnig. Tila nagsipagkublihan sa dilim dahil sa nagbabadyang panganib. Nang marating ang gubat, ay nilabas niya ang pilak na punyal. Inihanda sa labang inaasahan na niyang magiging madugo. Tinawag niya ang mabangis na aswang na si Saranga. Hinamon ito na magpakita at harapin siya, ngunit sa halip na si Saranga ay mga abwak na aswang ang nagsulputan. Hinawakan ni Teba ng mahigpit ang punyal at inihanda ang sarili. Nakipag-ikutan at nakipagtantyahan siya sa mga aswang hanggang sa mauna na ang mga ito na sugurin siya. Hindi naman siya nagpadaik. Nakipagsabayan siya ng atake. Tila may kakaiba sa mga aswang sa gabing yon. Mas agresibo sila at nagawa nilang masugatan ang albularyo. Ang kalmot at kagat mula sa kalaban ay naging dahilan para ilabas ni Teban ng sagad ang tapang niya, na siya ring dahilan ng isa-isang pagbagsak ng bawat aswang na madaanan ng talim ng kanyang punyal. Pilit niyang tinanong ang huling aswang na naghingalo kung saan dinala ni Saranga ang kanyang asawa, subalit pumikit na ang mga mata nito at hindi na nakasagot. Ang malamig na gabi ay unti-unting niyakap ng malamig na hangin may kasamang kilabot. Mula sa ilalim ng lupa ay bumulaga sa kanya si Saranga. Ang nakakatakot at kakilakilabot na itsura nito ay hindi nagpatinag sa matapang na albularyo. Ngunit ikinabigla ni Teban nang unti-unting magbago ang anyo ni Saranga. Dorothea, ikaw si Saranga? Ako nga, aking mahal na kapatid, ang tangi mong kapatid na dating lampa.
sunod-sunuran, takot at walang sariling lakas. Alam ko na noon pa man ay tinakwil mo na ang lahi natin. Hindi mo gusto ang pagiging aswang. Mas gusto mo na maging tulad sa lahi ng ating ina na isang normal na tao. Kaya naman isinumpa mo ang mga aswang. Nagpakadalubhasa ka sa pagiging albularyo para kalabanin ang angkan natin, ang lahing pinagmulan mo. At nagtagumpay ka naman. Dahil dyan, pinatay ng pinuno natin ang sarili nating mga magulang. Mabuti na lang at nakatakas ako. Kaya ako naman ang sumumpa sa sarili na pagbabayaran mo ang iyong kapangasan. Nagpalakas ako bilang aswang para ubusin ang lahing pinanigan mo, ang mga tao. At higit sa lahat ay upang iparamdam sa iyo ang sakit ng ginawa mong pagtatraidor sa ating angkan. Hindi ako nag-traitor kanino man. Ninais kong mamuhay ng normal kasama sana ang ating ina. Ngunit anong ginawa ng ating angkan? Hindi nila ako binigyan ng katahimikan. Maging si inay, inalisan nila ng buhay. Lahat ng normal na nakikipagkaibigan sa akin ay ginagawa nilang hapunan. Ngayon sabihin mo sa akin kung aling angkan ang dapat kong piliin. Dahil gusto nila na maging kaisa ka namin pero ayaw mo at marami ka nang napaghigantihan sa lahi natin. Kaya ngayon, ako naman Teban, ako naman naharapin mo. Dorothea, bibigyan kita ng pagkakataon na iligtas ang sarili mo. Kung ibabalik mo sa akin ng ligtas, ngayon din ang asawa ko. Humalakhak na nakakakilabot si Saranga bago sinabing kinain na niya ang puso ni Marciana. Nagdilim ang paningin ng albularyo sa tindi ng galit ay nagbago ang anyo niya at naging tulad ng mabangis na aswang. Iyon ang hinihintay ni Saranga na magsaaswang muli ang kapatid na muling maging aktibo ang dugong aswang na nananalaytay dito, subalit hindi niya napaghandaan ang bangis nito na triple ng sa kanya. Kaya naman sa paglalaban nila ng pangil sa pangil at kuko sa kuko ay siya rin ang bumagsak sa huli nang maitarak sa kanya ni Teban ang pilak na punyal. Hindi niya nagawang talunin ang kapatid niyang pinakamahusay na albularyo. Patawad kapatid ko. Ang tangi na sambit ni Teban sa pagtatapos ng laban. Labis ang pagdadalamhati ni Teban. Napatay niya ang kapatid na aswang at inisip niyang totoo ang sinabi nitong kinain ang puso ni Marciana. Subalit pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang salubungin siya ng yakap ng asawa. Nang tanungin niya kung paano ito nakaligtas, sinabi ng babae na ginamit niya ang tagabulag na ibinigay sa kanya ng asawa. Kaya nakatakas siya. Nagsimula ng bagong buhay si Teban, kapiling pa rin ang asawa. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya kikitil ng aswang kung hindi na manggugulo ang mga ito sa baryo. Alang-alang sa kapatid niya, subalit hindi siya mananahimik kapag nalaman niyang meron ulit na biktima ang mga aswang.